Very, very proud ako i-present sa inyo si Technical Sergeant Randy Cortez. Isa sa mga pinaka-experienced na Armor NCOs. Nagsimula pa siya 1998. Ngayon ay 2025. So 27 years na siya na Armor NCO. And sa haba ng experience niya, meron siyang 8 na war stories. Master, karangalan kong isa-isahin natin yung mga matitindi mong war stories. Ako si Technical Sergeant Randy Cortez. Ang unang kwento ko ay sa unang encounter ko sa Dato Piang, Maguindanao. Doon ko naranasan, experience na habang papunta kami doon sa Dato Piang, na nasa loob kami ng vehicle. Doon ko naranasan na pagka nagdala ka ng buhangin at binato mo doon sa bubong ng bahay, ganun ang tunog doon sa loob ng sakyan. Na kadaming mga maliliit na bala na hindi naman papasok. Kasi armored nga. Isa akong mechanized doon. Ang position ko ay assistant, squad leader. Kahit palang private ako dahil ako yung mas senior doon sa squad namin na pangalawa. Nung habang nasa Dato Piang kami, ang area doon ay makikita mo doon yung paligid, mga bahay lang sa gilid ng kalsada na makikita mo tubigan naman na halos ang kalaban makikita mo lang siya doon sa medyo malayo na distansya na nandun lang sila sa tubig, doon sa mga water lily. Kwento mo nga, Master, pakikwento mo, Master Randy, yung ano ibig sabihin nung pakikwento mo nga para sa mga hindi pa nakakita kung anong itsura ng Dato Piang, kung ano yung terrain nga doon, kasi pawasan yun, di ba? Pero ikwento mo nga yung pawas. Ano ba yung pawas? Ang pawas yung puro makikita mo lang dyan is karamihan tubig, tapos may konti-konting mga sa kalsada lang yung bahayan. Lahat na yan puro tubig na makikita mo dyan na water lily. Kaya tinawag kong pawas yun. At bakit noong 1998, 1999. 99, bakit yung kumpanya nyo noon, bakit nandyan? Ang kumpanya namin kasi ay isa siyang sa batalyon namin. Siya yung parang pinaka-striker, yung 21st Mechanized Company na under ng 2 Mechanized Battalion ng Light Armor Brigade pa noon. And then kayo noon, kabady nyo, nung mga panahon na yon, may kabady kayo na infantry battalion? Kung yung kabady namin infantry battalion, sir, hindi ko ganong matandaan anong unit na nandun naka-answer. Pero ang nandun lang kasi sa 21st, sir, ang karamihan sa DRC nandun na sa 6th Hotel Brigade. So DRC. Yes, sir. Sige nga, ikwento natin ngayon yung una mong encounter na siyempre, yung una encounter hindi makakalimutan yan eh. So, pakikwento mo nga yung simula nun, Master. Yung sir, yung unang encounter, sir, yung nandun kami sa naikwento nila kung ano yung mission namin, ano yung gagawin. Habang naglalakbay nga kami, yung doon ko na yung sa vehicle kasi nasa komando kami sa B-150. Nung sabi ng gunner na may kalaban na kung saan naka-orient yung turret, doon pinuputukan yung kalaban. Kaya nung ang ginawa niya ng squad leader namin, sabi niya, makinig kayo doon sa command. Kaya nung grabing volume ng fire doon sa amin sa tangke na naririnig mo na kung yung magkuha ka ng graba, naihagis mo sa bubong, ganun ang tunog niya doon sa loob ng vehicle. Kaya ang squad leader namin
Nung wala nang tunog na gano'n na naririnig doon sa vehicle at inorient ng gunner naman, kung saan, doon pa lang siya nag-dismount na doon ko nakita yung area na doon sa ground na halos makita mo puro tubig. Tapos yung mga bahay sa gilid lang siya ng tulay. Tapos bigla na lang na may puputok sa'yo na halos tatalsik yung mga lupa doon sa tabi mo. Kaya lang, nakikita ko nung una is hindi ko man nakita yung kalaban pero tumatalsik yung lupa doon sa tabi mo. Kaya nung may nakita akong sugatan na itinatakbo, nagdapa na rin ako at sinusunod ko yung kung ano instruction at command ng squad leader ko, yun na yung sinusundan ko. Hanggang paabante kami ng paabante na doon sa pag-clear namin doon sa encounter na yon, hanggang dumadami na yung mga kasamahan namin na yung mga vehicle, marami ring vehicle na rin na ano ng gulong, na flat. Tapos hanggang kami yung nandun na sa pinakauna na doon sa encounter. Anong feeling nung master? Kasi yun yung first time mo talaga, di ba? Ang pakiramdam ko noong una, nandun yung una, kinabahan. Pero nung nag-dismount na kami, nawala yung kaba ko kay doon ko nakita na kung magpapatala ko doon sa aking kaba, siyempre hindi ko alam kung hindi ko nakikita yung kalaban kung nasaan. Ang tinuturo lang nila kung doon ang kalaban doon sa pawasan kasi doon nang gagaling yung pag pinuputokan ka kasi nakikita mo sir yung yung pagka yung sa bala na papunta sa inyo na kaya doon Kalakasan pa ng MI nun. Sobrang sir, halos Gaano kalakas sila nun? malakas sir kasi doon sa tunog pala ng vehicle nga sir, pagka imagine mo sir yung sa tunog pa lang sa vehicle sir na pag yung bubong talaga sir ng yelo is kumuha ka na hagis mo, ganun ang tunog na sir doon sa loob ng vehicle. Paano kung hindi kami sa vehicle sir yun at sa target talaga halos, tapos makikita mo sir yung mga RPG noon na talaga yung tangke talaga ang punteriya noon, kaya ang karamihan naman doon yung naplapat lang yung gulong pero continuous pa rin yung laban na yung counter. So hindi truck yung dala nyo? Wheeled yung dala? Wheeled ang mga dala namin nun sir, ang Simba at saka Commando po sir. So yung encounter na yon, gaano nakatulong sa iyo yun sa tagal-tagal mo? Ano ka na? Solid na solid. Doon ko na sir, yung encounter na yun sir, doon ako nanoan ng kaisipan sir na dapat pag may encounter kailangan yung nakafocus ka lang doon sa kung ano yung mission nyo, ano yung instruction, ano yung command. Doon ka lang lagi nagpo-focus sa command ng squad leader sir. So yun yung yun yung unang-una mo talaga na... Oo sir, dapat makinig talaga sir, always lagi makikinig doon sa squad leader sir. Kasi private ka pa noon, di ba? Private pa ako noon sa time na yun, sir. Oo, sir. Kasi sa mga susunod mong encounter, puro ang titindi kasi ng mga away na dinaanan mo. Pero sir. anong naitulong nung unang encounter na yon sa mo ba? Sa confidence mo na gusto ko tong buhay na to? Malaking tulong na rin sa akin sir yung experience na ganun sir. Na yung pagka-encounter na ganun sir, na yung mga dating kwento nila, doon ko na patotoo sir kasi mga uncle ko rin sir is sundalo sir. Infantry sila dati sir, yun din ang experience nila sir na ang inano nila sa akin, na parang turo na rin ng uncle ko sir na kung ano yung mga dapat gawin sir, na importante sumunod ka lang. Yun lang ang inano sa akin, kaya naano sa akin sir doon sa sir na sumunod na ako doon sa squad leader sir kung ano yung utos niya na para doon sa amin naman sir na pakikipaglaban sir doon sa lugar.
Yun din ang dapat lang, sir, mga sumunod, sir. So, sa sumunod, so, paano natapos yung encounter na yon? Na ano, sir, medyo naputol-putol lang, sir, kasi ang ano doon, sir, is clearing lang kami doon, sir, muna, sir, yung sa may daanan na yon. Tapos noong kahaponan, sir, bumalik kami doon sa isang, nakalimutan ko, no, ay bilang, sir, doon, na nandun siya. Hindi ko magkamali, 64 yata o 39, sir. Basta hindi ko ano, sir. Doon kami mismo doon sa malapit, doon sa may cemetery ng Datopyang, sir, at malapit doon sa may mismong bayan, sir, ng Datopyang. Doon naman, sir, na-experience ko yung natutulog ka na pinapatakan ka ng 81 mortar. Ganong katindi sir, yung laban. ganong katindi nung araw, sir. Naka-overhead patrol pa yung mga nandun na infantry na ano, sir. Kaya nung time na yun, talaga grabe rin yung kalaban. Kasi si Master Randy, veterano ng Central Mindanao, especially sa pawasan ng Maguindanao eh. Kaya experience niya ito, simula pa lang itong Datopyang niya na encounter. Ang sumunod mo, Master, na encounter, ito na si Manarapan mo. Si Manarapan po, sir. Sige nga, kwento ngayon. Itong si Manarapan naman, dyan naman nakita nila yung mechanized. Kasi ang mechanized na ang ano namin, nakasuot kami dyan ng mga equipment na naka-helmet, naka-armor base, na halos kami is bagong bagong yung mechanized noon, sir, sa Manarapan. Pakikwento mo nga, Master, saan si Manarapan at saka yung nga, bagong-bago kayo noon eh, bagong-bago. Bagong-bago. Kwento mo nga yung gaano kayo kabago noon, ano yung mga kasi mga panahon na yan, nandyan na rin ako sa Mindanao, so alam ko yung bago talaga kayo noon, bagong tactics, gano'n ba? Pero ikwento mo nga muna si Manarapan, kung saan yon, anong terrain naman doon? Ang Barangay Manarapan naman ay sinasakop siya ng Carmen North Cotabato. Yun na yung daanan papuntang Bukidnon. Yun na yung naka-blocking dati doon na may sasakyan na elf na hindi ko na matatandaan yung pagkano basta i-clear yung daanan na yon dahil doon sa may mga MI pa dati yung mga nandun. Ang doon ko na experience na ang sundalo, kumain ka man o nabusog, umuulan man, kung duty ka o trabaho, doon ko talaga na patunayan ang isang sundalo na kahit kailan hindi mo dapat ang isip mo nasa maganda pa rin yung pag-iisip mo, na kondisyon kasi naka-mind setting ka na kung ano yung trabaho mo na ginagampanan. Na-experience ko yung habang nasa encounter ka, pagkatapos ng encounter, na nandun kayo yung gabi, na naka-duty ka, na magkakatabi kayo na isang squad na magkakatabi na naka-duty, na habang umuulan, nakapuncho ka lang, na nandun na naka-security. Tapos pagka naabot na yung oras ng duty mo, gigisingin mo yung katabi mo, saka ka i-idlip. Kaya ang sarap ng pakiramdam na ma-experience yung mga ganun na sitwasyon. Kaya nung encounter namin na Manarapan, nakikita hanggang sa Malapag, sa taas ng boundary ng Bukidnon, yun na i-clear namin. Kaya natatandaan ko yung kwento nila, yung mechanized na nandun, akala nila noon is Marines. Yun yung unang nalabas na balita na natatandaan ko, akala nila Marines. Hindi nila alam, yun ang mechanized ng Light Armor Division dati, Brigade. Kasi ano pa kayo noon eh, bagong-bago. Bagong-bago kami na dating noon na Mga Simba, bago pa. mga Simba, tsaka yung mga kaming private noon is mga bago pa na bagong hinirang at hinubog ng Light Armor Brigade. Talaga kahit anong labanan, nakahanda talaga kami.
Sige nga, Master, pakikwento mo bakit hindi mo makalimutan si Manarapan na encounter mo. Kasi yan yung panahon talaga na binablock talaga nila yung mga daan, ano, yung mga highway, di ba? Opo, sir. Sige nga, Yan po ikwento yung- mo nga yun, yung sitwasyon na yun. Yung sitwasyon kasi doon sa Manarapan, yun na yung i-clear yung daanan na papuntang Malay-Balay Bukidnon. Yun na yung daanan na may naka-blocking doon na elf. Bagong-bago rin yung mga sandata namin noon. Kaya tapos lahat ng equipment namin bagong-bago. Katatapos din namin ng training yung time na yun ng mga mechanized. Kaya lahat ng handa kami na nakipaglaban. I-clear yung daanan at doon na rin nakita namin na yung isang classmate namin ay tinamaan ng paa. Nung habang kiniklear yung Manarapan to malapag yung sa papuntang bukid, no? Kasi ang hirap ng mga ganyan nun kasi ibabalagbag Saka sila eh. yung daanan kasi doon, sir, ang terrain doon ay yung parang yung bundok siya na nahati. Kaya kabilaan yan is bundok na kaya na nasa gitna yung vehicle mo, halos matatanaw ka ng kalaban. Valley ang nakano sa doon. Matindi ang putukan din nila nung papasok kayo, nung Nung i-clear. papasok pa lang, sir, is matindi yung putokan, sir. Kaya lang yung ibang tropa, sir, na mga yung nag-maneuver, sir, na nag-clear. Mm. 39 IV, sir, yung natandaan ko doon na unit, sir, na dito sila ay nag-clear doon sa mga bundok, sir. Kaya sa gitna, Kaya kami sa kalsada, sir. kalsada. Pero nung yung mechanized din, sir, nagmamaneuver din, sir, kasi siya rin yung nag-clear, sir. Kasi may sarili kayong tropa noon na mounted nyo, di ba? Mounted, sir, ako. Pero nung panahon na yon, medyo nakaka-adjust ka na sa labanan sa... Oo, sir, halos parang nasanay na ako, sir, dahil sa unang experience ko, sir. Kaya parang nasanay na ako doon sa... Na-adapt ko na, sir, yung kung ano yung nangyayari doon sa lugar. Na mga encounter, halos parang sanay na, sir, sa encounter. Sige nga, Master, ano mo nga, yung katulad mo na PFC, private ka pala? Private ako nun, sir. Batang-bata. Yeah. Batang-bata na private, tapos napapabakbak na ng ganong kabibigat. Yes, sir. Paano ka nag-a-adjust noon sa mga mundo ng giyera na ganyan na kainitan pa talaga noon, hindi pa pumuputok si Abubakar noon eh. Opo, sir. Kalakasan din nila. Kalakasan pa, sir. Mayabang-yabang pa talaga rin sila noon. Yes, sir. Yung paano ka nag-adjust, nag-slowly, yung nag-adjust ng mga bakbakan na ganyan ng mga panahon na yan. Ang nakapag-adjust ako dyan, sir, yung una pa lang kasi, sir, naka-adjust na ako dahil doon sa mga rin ng advice ng mga senior ko, sir, mga mentor, coaching nila. Kasi sila man yung lagi namin nakakasama doon. Kaya sinasabi nila kung ano yung mga dapat gawin at saka hindi dapat gawin. Kaya kahit saan ko mapunta na encounter, sir, nakaka-adjust ako pa rin talaga, sir. Saka ang ko lang talaga, sir, pagsunod, sir, doon sa command talaga, sir. Pero meron ka bang medyo muntikan ka rin noong mga panahon na yon? Halos wala naman, sir, yung mga panahon na yun, sir, kay ang sa taas lang talaga, sir, laging nadadasal, sir. Yun lang yung ko, sir. Kaya yung kahit grabing encounter, sir, noon, sir, yung tumatalsik, hindi ko talaga na kaya malakas ang loob ko palagi, sir, dahil hindi naman talaga tumatama pa naman yung bala nila, sir. Hindi pa talaga siguro para sa akin, kaya malakas din ang loob, sir. Yan yung kaya yun ang bibigay ng lakas sa akin na hanggat nagdadasal ako na ilalayo sa bahala na yung Panginoon sa akin. Yun ang laging dinadasal ko, sir. Pero hindi ka ba nabibigla noon sa ganun kalakas na laban? Kasi, of course, kayo na... Sa lang, sir, sa unang putok lang, sir, pagkatapos ng unang putok na, sir, halos mag-mind setting ka na, sir, yung sa focus ka na doon sa kalaban.
I-sample mo ngayon, ano ba yung mindsetting ng armor? Sige nga, sa ganon. Kasi sa infantry ako eh. Oh. Iba yung infantry kasi kailangan makauna kami, surprise. Oo, sir. Kasi kung nakuha namin yung surprise, mas madali na lang. Kailangan, sir, maano siya na shock effect kaagad, sir. Kasi iba sa inyo, shock Oo, sir. effect. Shock effect kaagad, sir. Para yung kalaban mo, sir, pag na-shock yun, sir, litong-lito siya, yun na yung time, sir, na ano mo na yung kalaban, sir. Yan yung mundo ng armor, no? Yes, sir. Yan po yung shock effect, sir. Sir. Kasi hindi man surprise sa inyo, hindi mo kayo ano kayo, Malalaman kasi, sir, yung tunog ng sakyan, sir. So shock effect yung banat nyo. Yes, sir. So yung mga panahon na yun, 1999 ba yan? 1999? 1999, sir. So, yung 99, of course, di pa natin alam noon. Nandyan din ako sa Mindanao ng mga panahon na yun. Hindi pa natin alam noon na puputok yung malakihan, di ba? Mga Opo, sir, Narciso Ramos, yes, sir. ganyan, mga Sa Narciso. Abubakar, Sa Camp Omar, sir. Omar. Pero ikaw noon, sa dami ng ganon na dinadaanan mo na, pwede bang ikwento mo yung, para sa, of course, dito sa mga sumusunod na mga batang, sundalo, lalo na sa armor, na ano yung mga magandang natutunan mo noon na, yung nga, nagsilbing pundasyon ng karir mo dito sa armor ngayon, na yung una mong mga encounters na ganon? Ang ano kong pundasyon doon, sir, yung importante doon, sir, yung pagsunod doon sa isang senior mo, sir. Irespeto mo yung kasamahan mo para irespeto mo rin yung senior, sir, yung sunod ka lang sa kanya, sir, at kung may problema ka, magsabi ka lang sa senior mo. Yung doon ka na i-mentor, sir. Yun ang mga natutunan ko doon sa kanila, sir, na bilang isa silang NCO na senior sa akin, sir. Yung parang magulang mo na sila, sir, yung parang ganun, sir, na yung pakiramdam na yung camaraderie mo, sir, na kahit alam niyang junior ka, kumbaga, yun kasi yung ng armor, sir, na hindi lang doon sa samahan nyo, kundi pati doon sa parang family mo, sir, yung ng buhay mo. Parang inaano niya rin, sir, para, siyempre, parang makapokus ka sa trabaho mo, sir. Gaano ka importante sa sa'yo nun, ikaw pinakabata na naalagaan ka ng ganon, na parang pamilya yung turing sa'yo ng, although may hierarchy tayo dito, pero ganon kaganda yung trato sa'yo ng mga seniors mo. Yes. Yung mga panahon na yon. Naano ko rin siguro, sir, dahil dun sa mga pagsunod siguro sa mga utos nila, sir. At yung mga kailangan, sir, na ipinapagawa, yun din ang dapat lang na gawin, sir. So, nung matapos ang manarapan encounter mo, masabi mo ba na sa susunod, mas malaki na naman na giyera, handang-handa ka na? Handang-handa talaga, sir, kahit anong darating, sir, na gera, sir, o kahit ano pa tayo na ibang bansa, sir, handang-handa, sir. Okay. Ito ang first episode ni Master Cortez.